Good afternoon, Yusek Claire. Have you spoken to the President about these revelations by Mr. Madriaga? Sa ngayon po ay pinaalam po natin kung ano nangyari at ang palasyo naman po ay nagmo-monitor para ipaalam po sa Pangulo kung ano po ang nangyayari. And any reaction from him? Did he say that that's an incredible claim, that there was an agreement with the Duterte camp, that he will step down in 2025? May ganun po ba? Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ng termino. So nag-react nga po ba siya? Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Okay, last po. There were attempts to put into question the credibility and character of Ramil Madriaga by some members of Congress. Kayo po, ma'am, as a trial lawyer, how do you assess the credibility of Ramil Madriaga as a witness? As a trial lawyer, not as a palace press officer. Ang isang tao, kahit ikaw man ay kriminal, o ikaw man ay sinasabing nagbebenta ng ligaya, kapag ikaw ay may kaalaman at insider ka, hindi pwedeng isawalang bahala ang iyong sasabihin. Hindi questionable ang kredibilidad anumang antas mo sa buhay. So, kailangan lang mapakinggan ang lahat na masasabing may kinalaman sa anumang anomalya. Yusek, si self-confessed aide Ramil Madriaga claimed during the House impeachment hearing that former President Rodrigo Duterte and some retired military generals allegedly discussed plans to unseat President Bongbong Marcos, including a supposed assassination plot. He also alleged that there was a deal between the Marcos and Duterte camps for the president to step down by 2025 or parasahan daw po siyang papaalisin sa pwesto. Given the gravity of an alleged assassination plot against the president, will Malacanang order a separate and full-scale investigation on the matter? Sa ngayon po ay alamin natin ang buong katotohanan rito. Pero ang pinag-usapan na ni Mr. Ramil Madriaga at ng dating Pangulong Duterte ay wala po tayong personal na kaalaman, kahit na ang Pangulo ay walang personal na kaalaman patungkol po dito. Ang Pangulo po ay nangampanya sa taumbayan, nangako na maglilingkod sa taumbayan at nangakong tatapusin ang kanyang termino para sa bayan. Pero ma'am, how concerning po itong mga ganitong lumalabas na plano of alleged assassination? And this is not the first time na parang may threat din po sa naging buhay ng Pangulo. Recently, si Davao Mayor Baste Duterte, sabi niya ang gusto niya rin po ay ulo ni PBBM. Ano po ang komento ng palasyo dito, ma'am? Hindi na nga po nabago ito ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sinimula na nga po ito ng Vice Presidente, nadinig na rin po natin si Mayor Baste Duterte. So, hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo para imbestigahan ito. Ang NBI po, kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. At kahit sino mang ordinaryong tao, meron po kayong obligasyon na imbestigahan ito. So the palace po is asking the NBI or NBI na po to do their own investigation? Ang NBI na po ang dapat na mag-imbestiga rito. Last na lang po, ma'am. Today's briefing, Senator Amy Marcos publicly appealed to her brother, the President, saying he knows the truth and should correct what described as false claims. Ginagamit daw po si Ramil Madriaga ng mga politiko. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung anong katotohanan at kung anong kasinungalingan. Good afternoon po. Balikan lang natin yung nangyari noong Lunes na nag-jogging ang Pangulo at nag-post na naman po si dating spokesperson Harry Roque at sinabi niyang, and I quote, mas mabuting mag-release ng medical bulletin kaysa patakbo-takbo ng ilang metro. Para po sa Pangulo, gusto lamang niyang ipakita sa mga nagmamahal sa kanya at sa taong bayan kung ano pa talaga ang kanyang health condition. Ito po ay para maisantabi ang mga kasinungalingan na ngayon ay nagsisirculate laban sa kanya. Ang pagtakbo po ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro
kesa tumakbo sa kamay ng batas. At tandaan po natin, kahit naman po nung nakaraang Pangulo, ilang linggo siya nawawala. Pero anong sinabi ng kanyang mga alipores at alagad? Ito po, nandyan po si dating presidential spokesperson Ernesto Abella. Ang sabi, as far as I can see, there's really no need to do that. Release Duterte's health records. Kahit na po itong si Harry Roque, ang sinabi po niya, I don't think the people should worry about lack of transparency because the president himself will say what his condition is. So, nakita na po natin kung anong kondisyon ng Pangulo. Kayo po mismo ang saksi. So, ganito mga paninira nang galing lamang sa kampo ng nais na pabaksakin ng Pangulo. Sila po ay mga mapanira lamang at walang magawa sa buhay. Ma'am, on another topic naman po, yung pinaka-latest is sa patuloy na hindi pagharap ni VP Sara sa impeachment proceedings. Ano po ang nakikita niyong ang masasabi ng palasyo tungkol dito? Choice niya po yan. Kung ayaw niya pong ipakita sa taong bayan ang katotohanan at yung issue about accountability and transparency, yan po ay hindi niya pinakikita sa taong bayan ngayon. Choice niya po yan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Palace's reaction about the filing of petition of the United People's Initiative? Based on their position, they are actually asking the Supreme Court to order the President to undergo a hair follicle drug test para daw matapos na yung mga issues about this. Yun po muna. What's your comment? Sino po bang gumawa ng issue unang-una? Hindi po ba sila? Silang gumagawa ng issue na walang basihan. So, meron na po rin dati naging ruling ng Supreme Court patungkol po dyan sa nakaraang Pangulo. At ating ipapakitang muli, no? Isa itong article na sinulat, babangkitin ko ng pangalan, ni Mr. Ray Panaligan. Okay? So, ang Supreme Court po ay nagbigay na rin po ng desisyon patungkol po dito na hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records, especially, and I quote, apparently, petitioner's allegation that the President is seriously ill is unsubstantiated and is based merely on petitioner's surmises and conjectures regarding his perception of the declining health of the President, referring to President Duterte at the time. So, kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo, at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin at Supreme Court ay hindi naman po babalik ta rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Ma'am, isa pa po, ipinunto rin po kasi nila doon sa kanilang petition na the right to information is paramount. We, the people, as sovereign, have the right to assert transparency regarding the condition of officials who exercise executive power in our name. So they are asking for transparency. Are we not transparent? You have seen the President working. You have seen the President reporting face-to-face. Personal pa. So, unless they can prove that there is serious illness, then there's no need for the President to do that based on the Supreme Court decision. Thank you, Sec. Sunod na tanong mula kay Ana Bazo, GMA Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Cavite Representative Kiko Barzaga has called for the ouster of the President, claiming na si Presidente yung nasa likod ng pagpapakulong sa kanya. Sabi niya, lumalaban pa rin siya kahit pinakulong siya and kailangan na raw pong tanggalin si Pangulo sa posisyon dahil sa ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control and masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Baka lang po may comment ang Palas, ma'am. Yan ang problema sa atin, di ba? So, alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sinong nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Hindi siya sinasampahan ng Pangulo ng anumang kaso kahit anong klaseng paninira ang ginagawa niya. Sa mga ganitong klaseng tao po, alam natin, may mga taong fake news peddler, obstructionist, destabilizer,
sakim sa kapangyarihan. Itong mga taong to ay hindi na natin po papaharapin sa salamin para tignan ang kanilang konsensya dahil wala silang konsensya. Kayo na lang po sa mainstream media at matitinong nasa SOCMED, kayo na po ang humarap sa salamin at tanungin nyo, totoo ba itong sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga? Ma'am, yung statement lang po ni Congressman, as a lawyer, ma'am, makikita nyo rin po ba ito na inciting to sedition na rin yung ginagawa niya? Obviously, yes. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, tuloy po ba yung filing of cases against fake news peddlers and this week? And na-identify po ba natin kung sino-sino yung mga nasa likod, individual man o grupo ito, Yusek? Magsasampa po ng kaso ng further investigation ngayong hapon. At yes, meron pong 3. Can we name names? Kapag ka po na ibigay na po ang dokumento sa DOJ, ibibigyan po namin kayo ng kopya. Malalaking personality ito, Yusek. Yes. Thank you po.